Hello mga kapatid at mga kasim like-minded, kamusta po kayo? At bago natin umpisa ng ating vlog for today, sasagutin ko muna ang isa sa mga, I think, pinakamagandang question. Kasi ang question na to ay walang halong atake, kundi about question talaga na magaan sagutin. At ito yung question niya. Sabi niya, kung ang Bible ay hindi salita ng Diyos, nasaan? Saan natin ibabatay ang faith natin? Ganda ng question, di ba? Ang sagot ay ikaw. Nasa iyo. Doon ka magbatay sa faith mo. Ganito kasi yun eh. Actually, tinanong din ito ng isa kong tinuturuan ngayon or ka-sharing ko na si Omar. At of course, napaisip din ako. Hindi lang naman siya ang nag-iisang nag-ask niyan. Kahit ako din before. Okay, so kung hindi salita ng Diyos yung Bible, then saan ka kukuha ng faith? At paano mo nga ba masasabing yung Bible ay salita ng Diyos? Diba? Ito kasi yun. May mga explanations kasi dito sa buhay natin na kung saan ay maaaring hanggang ngayon na hindi nyo pa alam. Na ngayon nyo palang malalaman. Tulad nito. Sino sa inyo yung nakabasa na ng Conversations with God? Sino sa inyo yung taong nag-ask ng question sa buhay na bakit ka nandito sa mundong to? Ano ang dapat mong paniwalaan? Ano ba talaga ang totoo? Sino sa inyo yung taong naghahanap ng sagot na hindi base sa narinig lang din nila o nabasa lang nila? Tapos i-insist na nila na yun na yung sagot. May mga ganun, marami kasing ganun eh. Na nabasa lang nila, i-insist na nila. Dito kasi sa wala akong insisting. Either you believe it or not, it's fine. Pero ibabahagi ko sa inyo yung natutunan ko at nagets ko kung bakit. Ganito. May explanation kasi, tignan mo ha. Tignan nyo lang ng maigi. Tignan nyo lang. Kung magbabase tayo sa Bible about ng mga teachings doon, na ito yung salita ng Diyos na sinasabi, and then may bagay, kasi sinabi ito yung salita ng Diyos. Yung Bible na to, ito. Sinabi ito, di ba? Ito salita ng Diyos, dito ka dapat paniwala. Ngayon, nung ikaw ay nasa totoong buhay na, ito kung nasaan ka ngayon, wala sa'yo o hindi mo tabi yung libro, yung hindi mo katabi yung Bible, hindi mo katabi ang salita ng Diyos, may nangyari sa'yo sa buhay mo. Na sinabi naman doon, di ba, na ask and it is given. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nandyan din nakasulat yun sa Biblia. Now, ngayon, inisip mo, nag-ask ka na gusto ko ng napakagandang sasakyan o bahay. O sabihin natin sa akin, ang hinahangad ko dati ay Honda Civic RS Turbo, color red, na sasakyan. And then dumating yung panahon, dumating yung time na nagkasasakyan ako, hala, naging Audi. Sasabihin ko, ay mali. Mali ang yung hindi ako maniniwala na ito yun. Kasi ang sabi ng Diyos, doon sa libro, sa Bible na to, ang sabi ng Diyos, ibibigay niya sa akin kung anong naiisip ko. So ano nangyari? Ang nangyari kasi ay ganito. Karamihan kasi sa mga tao ay too much nakafocus sa sinasabi ng yung salita ng Diyos. Yung librong to. Hindi sila nagpo-focus sa kung ano talaga ang ipinakita sa kanila ng totoong buhay. Halimbawa sa akin, real life. O kanina, example lang yun. Wala pa naman ako sasakyan. Nagkaroon naman pero, anyway, sino mag-aakala nandito ako sa Canada right now? I never imagine it. Ang inimagine ko lang, dati, gusto kong pumunta ng US. Kasi nandun lahat yung mga teachings, malapit dun. Yung mga hinahangad ko ay parang halos lahat nandun. Ganon. Tapos nandito ako. So kung nagbase ako sa book o dun sa sinasabing salita ng Diyos, sabihin ko mali itong nangyayari sa buhay ko ngayon. Kasi ang sabi, kung magsasabi kasi ang sabi ng Diyos, ganito eh. Yung ganun po. So meaning, ang pinaka lang po, gusto kong i-point out dito, marami kasing mga tao ay too much nakafocus sa sinasabing salita ng Diyos. Kasi kung doon ka magbabase lang sa book o sa librong Bible na salita ng Diyos,
Ibig sabihin, kung anong ibigay sa'yo sa totoong buhay mo na nangyari sa'yo, hindi mo papaniwalaan. You are too much focused on it sa sinabi doon. Kaya nga sa buhay natin, kung paano makipag-communicate ang Diyos sa atin, ay merong 4 na klase. Una, idadaan kanya sa pinakamataas na communication. Hindi siya nagsasalita. Nagko-communicate lang siya. Number 1 ay yung sinasabing feeling. Yan yung pinakamalakas na way kung aware ka. Pero kung hindi po kayo aware dun sa feeling, hindi nyo siya magets. Ang pangalawa na gagawin niya, idadaan niya sa images, sa mga pictures, sa mga video na makikita mo. Every time na ikaw ay nagtatanong ng sagot o mga gusto mong malaman sa sarili mo o sa kung ano pa. Pangatlo, kung hindi ka madaan sa pictures, idadaan ka sa experience. Matinding experience, guys. Malupit talaga. Ang experience ang magbibigay sa iyo ng katunayan base sa hinahangad mo. So yung experience is always reflection inside you. Ngunit karamihan kasi sa atin, masyadong nangingibabaw si ego kaya hindi mo makita ang reflection of inside you. Natatabunan. Gusto kasi tabunan ni ego yung totoong ikaw, yung reflection mo inside you. Para hindi mo siya maalala. Kasi yung hangad niya, separation niya. Sineseparate nga tayo ni ego So ngayon, kung hindi ka pa rin madaan talaga sa experience, idadaan ka niya sa pinaka-lowest level, pinaka-mababa na communication, and that is word. Yung mga salita, tulad nito yung sinasabi ko, this is the lowest level of communication. Salita, yung mga nababasa natin is lowest level of communication. Why? Ang words ay nakakalito. Ang words ay isang simbolo. Ang words ay maraming meaning. Try nyo search sa sa dictionary. Di ba minsan 2-3 meaning niya? Ngayon, paano mo masasabi na itong word ay tama? Kinwestiyon din sa akin yan ng isa ko pang tinuturuan. Kung words ang pinaka-lowest level of communication, and then paano mo mababasa ang mga high level na mga libro? Paano mo masasabing high level to? Okay siya o hindi? Walang sagot doon. Tulad nung sinabi ko sa iba kong vlog, kailangan mong pataasin ng iyong energy. So, paano mo papataasin yung energy mo? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro. Sa pagpapataas ng iyong bokabularyo. Kung masyadong mababa ang bokabularyo mo, pagbabasahin mo nga naman ng isang bagay, hindi mo siya magigets. Hindi talaga. Kaya it's a unending process. It will never end. You have to continue. Read. Hindi lang basta keep on reading lang. Kailangan naiintindihan nyo. Hindi naman kasi babase yan sa dami ng nabasa nyo kundi sa dami ng inyong naintindihan. So, the more na tumataas ang inyong vocabulary, tumataas din ang way kung paano mo maintindihan yung mga binabasa mo. And then, unti-unti mo na siyang magagrasp. Iba na yung mabibigay mong unawa at iba na rin ang mabibigay mong meaning doon sa bawat book o sabihin natin mga divinity book na mababasa mo. That's how we increase para masabi natin nasa tamang gabay ka na. It took me a lot of years bago ko mag-gets ang book na mga ganito. Bago ko siyang maintindihan. I have to read like 3 to 5 times para mag-gets ko siya. Hindi siya isang basa lang okay na. No, it's not. Yung makikinig ako ng mga audio pa na hindi ko mag-gets, hindi yung isang pasadahan lang okay. No, mga 10, 20, 30 times ko siyang kailangan pakinggan. Monday to Sunday. Walang katapusan. That's how I increase my energy. That's how I train myself. Siyempre may meditation din kasama yon, may exercise din kasama din sharing. At ito, the more I teach you the knowledge, the more na nagiging profound siya. At isa pa, bago natin umpisahan ang ating topic. Itong si ego ay hindi niya maiintindihan si spiritual, si spirit. At si spirit, hindi niya rin maiintindihan si ego. Kung ikaw ay magbabasa ng spiritual book o highly divine book at hindi mo nagigets kasi ang gamit mo ay si ego dahil hindi niya naiintindihan, naguguluhan siya. But the thing is, kung nagagamit mo si spirit
tuwang-tuwa siya. Alam mo kung bakit? Kasi si Spirit ay connected sa Source. Hello everyone, once again, this is Rudy Caserna. Maraming salamat pong muli sa mga aking kasame like-minded na mga kapatid na patuloy na nanonood dito sa aking YouTube channel. Ito nga sa ating sharing ulit for today at sa mga nakaraan kong mga shinare sa inyo tungkol nga sa Jesus My Autobiography. Ayan. So last time ang pinaliwanag ko ay tungkol sa clarification of words na love. And today naman po, ang magiging topic natin ay tungkol naman sa forgiveness. Ayan. So, pisa na natin. Ang sabi ni Jesus Christ dito, next, we ask you to think about forgiveness. This is the path that is prescribed as the resolution to your problem. So, sinasabi niya na we ask na kumbaga isipin natin ang forgiveness. Dahil ito yung prescribe o ito yung magiging resolusyon sa mga nagiging problema natin. Forgiveness. So, paano, no? Paano nangyari yun? The problem is separation from oneness. Yung problem kasi, di ba nga sa mga previous vlog, itong si ego ay sineseparate tayo sa oneness, sa kung sino talaga tayo at kung ano talaga tayo. Your awareness of it has gone. Nawala na kasi yung awareness mo doon sa oneness. You are still in your greater self, connected to love, connected to all that is. Kahit nakalimutan mo na itong all that is, yung greater you, yung ikaw, yung nandyan sa'yo, yung sa feeling mo, yung sa soul mo, yung sa spirit mo, ay connected pa rin sa sinasabing love at all that is. You have not been cast adrift by yourself. Hindi ka talaga parang itinaboy ng iyong sarili. Hindi tayo tinaboy. But you have taken an aspect of yourself on a very intense and at times terrifying journey. Kundi dinala tayo sa aspeto ng ating sarili sa very intense, dito sa buhay na to, di ba? Intense nga. At kumbaga minsan nakakatakot na journey. Terrifying. Through this practice of forgiveness, sa pamamagitan ng pagpapatawad, you can return home. So, pwede tayong bumalik sa Kanya. This is not that process. So, hindi po ito tungkol sa pag nag-forgive tayo, yung pupunta na lang tayo sa langit, kung mamamatay lang tayo. So, no, it's not about that. This is not something you understand. It's true. Kahit ako din, lagi kong tinatanong, ano ba ang tamang forgiveness? Kasi lagi ito sinasabi, lalo na dun sa 40 days of 40 nights. Sabi ko, ano itong forgiveness na sinasabi? Ano yung tamang forgiveness? And which is true. Kasi ang alam kong forgiveness lang ay patawarin yung mga taong nagkasala sa akin. Humingi ako ng patawad sa mga taong naagrabyado ko. Through ano yun Through spirit, imagination. Ginagamit ko yung spiritual eye ko sa pamamagitan ng imagination. Pwede nyo rin gawin yan. Pwede nyo magamit ang inyong spiritual eye sa pamamagitan ng imagination. The more na nag-i-imagine ka na humingi ka ng tawad sa ibang tao, niyakap mo sila, ginagamit mo yung spiritual eye. So ginagawa ko siya yung ganun. Ngayon, the awakening process is returning home. Yung awakening process nating lahat ay yung makabalik tayo sa Kanya. You do not escape this life through death. Hindi natin matatakasan ang buhay na to sa pamamagitan ng pagpapakamatay o yung mamatay. When you are in the incarnational cycle, lalo na't nandito na tayo ngayon sa incarnational cycle. Yung naniniwala ka ba sa incarnation? Na ngayon nanonood ka dito, na pang ilang buhay mo na yan, na dating nabuhay ka na, at ngayon nandito ka, nandito tayo muli. Ako sobra akong naniniwala na dyan Kasi ito yung nanonood ngayon, for sure siguro dati nagkakilala na tayo. Maring dati ikaw ay pinsan ko, maring dati ikaw yung boss ko, maring dati ikaw yung asawa ko, maring dati ikaw yung anak ko, ganun siya. Incarnational life. Kaya may mga bagay like, yung lalo na halimbawa, may mga bagay-bagay na nagkita tayo, tapos sobrang close natin na parang, alam mo, kakakita lang natin, pero okay na okay, connected tayo, grabe.
it means nagkita na tayo dati sa ating dating buhay. Na nagkita tayo muli ngayon. Pero may mga bagay-bagay na walang ganon, something na parang wala lang, sakto lang. It means lang na ikaw ay sa future galing. You're from my future. Na nagkita tayo dito. Kaya hindi ganun katindi agad yung connection. Ako kasi naranasan ko yan dun sa boss ko, sa may-ari ng company na Japanese. Nung nagkita kami, first time lang talaga. Grabe ang connection namin, parang sobrang tagal na namin magkakilala kahit siya rin nagtataka. Yan, pinaniwanag ko rin sa kanya, siguro dati nagkita na tayo, ganyan. Nag-agree siya. Yun, because we're really connected. Anyway, death leads to rebirth and more lifetimes until you begin to understand what is really going on here. So, pag tayo pala ay namatay, mabubuhay at mabubuhay tayo paulit-ulit hanggang sa maintindihan natin yung itong sinasabi na going back to our home. Your mind is the creator. Your mind is the divine creator of your world. But you do not know that that is what you are doing. And so your fears and untruths in your mind bring unpleasant experiences into your experience. So yun, yung isipan natin yung creator, ito yung divine creator ng ating mundo. Yung nangyayari sa iyo ngayon, ito yung divine creator ng isipan. Pero hindi natin alam kung ano ang ginagawa natin. Dahil yung mga fear, yung mga hindi makatotohanan na dinadala sa atin ng ating isipan, at mga experiences na dinadala sa ating buhay. Kaya tuloy, yun ang nangyayari, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo at kung ano ba talaga tayo. Kaya ulit-ulit tayo. Kaya dun sa Conversation with God, kung nabasa nyo lang yun, yung author na si Neil, sabi niya, okay, pang ilang beses ko na tong nabuhay sa mundong to. At ang sinagot sa kanya ay nasa 700 plus na. Napaulit-ulit siyang nabuhay dito. At sometimes it takes like 2,000 years. 2,000 years po bago ka talaga pumasok sa spiritual. I mean, yung makarating ka sa ganitong klaseng spiritual talaga. Well, anyway, basahin nyo na lang para para maano nyo siya, mas maintindihan nyo. Tuloy tayo. You do not need to have unpleasant experiences to learn. So, hindi naman pala natin kailangan ng mga hindi kaya-ayang experiences para tayo matuto. This is a fiction that humans must suffer. O, fiction lang pala yan, no? Pero, ilang beses na kasi tayo na programa sa ganun, no? Yung sa mga palabas na laging sinasabi, kailangan maranasan mo munang magdusa. Diba nga, yung magdusa ka muna, saka mo makikita ang ginhawa. Diba? Maghirap ka muna bago makita yung resulta. Yung kaginhawaan ng buhay. Ayan. Many beings suffer until they are tired of it and start to look for a new way doing things. Ito, very agree ko dito. Very agree talaga ako dito. Kasi nga, may mga training din ako na naririnig. Well, many times yun. Kasi pag dumating, yung sinasabi na, pag dumating ka sa time na urat ka na, ayaw mo na, inis ka na sa nangyayari sa buhay mo. Saka ka palang magde-decide na gusto mo na magbago Agree. Ako, may personal experience ako niyan. Way back 2014 nag-start Dun yun Tapos, noong 2016 na lagi na lang nag-aaway, nainis na ako dahil nasa alak na to, napulit-ulit na lang. Stop lahat. Dun mag-start yun Pag ikaw ay naiinis na talaga. Ito yung ibig sabihin nito. Saka ka lang magbabago kung may pangit na nangyari sa'yo. Saka ka lang magbabago kung baga sugdulan na o sagad na yung sakit na nararamdaman mo. Saka ka lang magbabago kung nakaramdam ka na ng matinding pain. Pero yung mga taong hindi nakaka-decide na makamove on doon o mag-decide kung anong gagawin nila sa susunod, doon nagkakaroon ng anxiety, depression, hanggang sa, well, darating na lang sa buhay na kung saan akala nila katapusan na ng buhay nila. Ayan. So anyway, tuloy tayo. But you do not need to suffer. Hindi natin kailangan pala kailangan umabot doon sa suffer na yan. You can make a choice in this moment to practice forgiveness. So rather than na hintayin natin tayo ay mag-suffer,
umabot na lang tayo sa part na kung saan ay mag-practice tayo ng sinasabing forgiveness. To study A Course in Miracles and to read this book. Or di kaya, mag-aral daw o basahin yung book na A Course in Miracles. So, actually meron po ako niyan. Binili ko siya. It's actually $40 Canadian. Kung i-convert natin sa Philippine money, nasa 116 siya. Ito yung book, pakita ko sa inyo. A Course in Miracles. Well, alam nyo ba, meron talaga akong ego at first na sobra ako nag-hesitant na bilhin to. Eh, sabi ko, marami pa akong book dyan eh. May ganito ganun eh, meron pa akong ganyan eh. Pero, kakaulit-ulit nga dun sa 40 Days of 40 na basahin to. Sige na nga. Binili ko na siya. So, currently, nasa ano na ako dito. 236 page na ang binabasa ko. Everyday binabasa ko 8 pages a day dito sa book na to. Tapos nagtitake down notes ako ng mga bagay na umaayon ng todo sa akin. Ayan. At yung mga words dito, ay hindi ko na ipapaliwanag. Hayaan ko na lang muna si Jesus Christ magpaliwanag. Ayun. Anyway, so ito siya. At kung hindi nyo pa kayang bilhin to, wala man kayong makita sa Pilipinas, click nyo po yung description below. Meron kayong makikita dyan na parang link yung something na link na tungkol sa Linktree. Pag kinlik nyo kasi yon, makikita nyo yung parang another tab, tapos makikita kayo sa pinakababang baba niya yung Divinity Book something. Pag ipipress nyo kasi yon, dadalhin kayo sa another website na kung saan pwede nyo ma-download to kung gusto nyo basahin. Or kahit yung ito, meron dun, mata-download nyo siya. Pero yung file kasi nito naka-EPUB. Kung Android ang gamit nyo, kailangan nyo ng app na makakabasa o mababasa yung file na EPUB. Pero kung Apple ang gamit nyo, kailangan nyo siyang i-download nyo muna sa PC. Ganito. Tapos kailangan nyo ng app iTunes. Ayan. Kukonect nyo yung cellphone nyo doon. And then ida-drag and drop nyo sa book. May book kasi dyan sa sa Apple na to. Then doon mabubuksan nyo siya. Anyway, tuloy tayo. Contained in this book is the truth that you need to understand how life works. Nasa, yun nga, sa A Course in Miracles, nandoon nakasaad ang katotohanan na kailangan mong malaman kung paano ba gumagana ang buhay. How creativity works, and how you can get back in touch with that loving consciousness that is what you call God or all that is. So, sa libro nito nakasaad yung mga paano ka maging creative, paano ka babalik in touch sa sinasabing loving consciousness. Yung sa maging conscious ka pa lalo sa pagiging mapagmahal. At sa sinasabing Diyos at all that is. It is reaching out to you. Oh, you know. Parang inaabot ka niya eh. In the moment na nandito pa kayo at narinig niyong binahagi ko to, ibig sabihin, it's trying to reach you out. Gusto ka niyang abutin. It's trying to reach you out. Yan mo yun? Ayan. But it is of a high frequency. Ngunit napakataas ng frequency nito. And you must step up to that level because it will not come down to your level. So yun, kailangan mo mag-step up sa level mo dahil hindi ito bababa kung nasaan yung level ng energy or frequency mo right now. So meaning, ito kung hindi ko alam kung sino kasi talaga nanonood eh. Pero aware ako sa mga silent viewer. And yung mga dati ko pang subscribers na hanggang ngayon nagko-comment pa, salamat talaga sa inyo. Hindi lang ako aware kung gaano ka-consistent pa yung training na ginagawa nyo right now. Pero the moment nandito kahit inaabang nyo to, meaning mataas na yung vibration nyo. At ito is trying to reach you out. It means ito na yung sign na mabasa nyo to. Subukan nyo, download nyo, and basahin nyo.
Para meron akong kasabay na nagbabasa din ito. Okay? So yan. It cannot do that. That is not its nature. Kasi hindi nature nito. Yung book na kanina pinakita ko sa inyo, yung siyang bababa para sa iyo. So, it is up high kasi napakataas niya. You must raise yourself up high. That is what I did in my lifetime. And I am very pleased to bring you all the information that you need to raise yourself up in your lifetime. So, kailangan mong i-raise pataas ang sarili mo. Kasi si Jesus Christ, ito yung ginawa niya nung siya ay nandito pa. At ngayon, kinagagalak niya na madala sa atin lahat ng impormasyon na kailangan natin para ma-raise natin o maiangat natin ang ating sarili kung nasan tayo ngayon o kung saan tayo nabubuhay right now. You do not need to wait until you pass over. Hindi mo na kailangan maghintay na ikaw ay mamatay pa, ma-reincarnate para magawa mo ito. When it is too late to do the work in the incarnation. You must then be reborn and try again. And of course, as you know, you do not remember. So yun nga, may mga tao like, sige sa ako na lang gagawin to in my next reincarnation. Pero pag kabuhay mo ulit dito, limot mo naman lahat. Diba? Ngayon, minaalala ka ba talaga sa past life mo? Wala, diba? Katakula din eh. Pero may mga taong nakakaalala eh. Meron na pinanganak na alala. Hindi naman automatic na alala agad. Kasi once na maalala mo lahat ng nangyari sa in the past, sasakit ulo mo, different kinds of emotions ang mararamdaman mo. Sapat ko nasabi yan. Kasi may taong ganyan eh. Napanood ko eh. Well, hindi ka maniniwala sa kanya kung hindi ka aware sa mga ganito. But, sabi niya nga, nung age of 14 years old siya, nung pinag-aralan na nila yung tungkol sa mga Egypt, biglang naglabasan yung memories niya 12,000 years ago. May isang babae, tapos meron siyang mga apo, mga anak, and then out of pero lalaki siya this time, na umiiyak siya, na ganyan. It took a lot of time bago niya ma-separate itong emotion. No? Ngayon, since naalala niya yung mga nangyari that time, yung mga knowledge ng 12,000 years ago, ibinabahagi niya ngayon dito sa mundong to. At ang pangalan niya ay si Matias de Stefano. Pwede niyo po i-search kung curious po kayo sa kanya, sa story niya. Ayan. Anyway, ito, sabi dito, so let us take this opportunity now to begin the waking process. So since nandito na tayo, kayo, nandito na rin kayo, take natin itong opportunity na to, na para tayo ay magising sa proseso. To begin to implement the wonderful lessons here. You are not abandoned. Hindi tayo iniwan. You have abandoned God yourself. Tayo ang nang iwan sa Diyos. O, diba? Hindi tayo iniwan. Tayo ang nang iwan. Kasi nag-decide tayo na pumunta dito eh. But we have decided it is time for a concerted effort from the non-physical to get these teachings into as many hands as possible. So, nag-decide na sila na oras na para maibigay yung mga teaching settings ng mga non-physical. Non-physical na kasi si Jesus Christ eh. Nasa spirit na siya. May si Ananda, ganyan. Marami pa, like si Abraham, yung sa Asking It Is Given. Marami kasi sila. Si Saint Germain, yung mga ganyan pa yan eh. Marami si Michelangelo, yung anghel. Yan, may nakita din akong ganyan na sumasanib sa isang tao. Gulat nga ako, yung mga nabasa ko sa Conversation with God, kung ano yung tinuro doon, yun yung sinasabi nila. Similar na similar about love, about compassion, about forgiveness, about kindness, about loving. Sabi ko, ba't halos pare-pare yung mga tinuturo ng mga to? So, yun pala talaga. It's a consistent, walang nagbabago pagdating doon sa taas, sa source. Yeah. Anyway, we want to right the wrongs of your erroneous history. Gusto nilang itama kung ano ang mga maling na ibahagi sa ating history and bring forth the truth so that you can begin functioning
as your own communication device with God. So, once nalaman na kasi natin yung katotohanan, mag-uumpisa na kasi tayong mag-function para maggamit itong katawan as a communication device para sa taas, kay God. Kaya nga yung tanong, di ba? Saan ka maniniwala kung ang Bible ay hindi salita ng Diyos? Saan mo ibabalik ng faith mo? Dito. Sa sarili mo. Katawan mo. Pero kailangan mo muna yang i-cleanse. I-align mo muna ang iyong isipan sa pamamagitan ng forgiveness prayer and gratefulness. Hindi pa kayo ganun ka-aware? Magandang balikan nyo muna ulit yung first, second, third. Pang fourth episode na kasi ito. Nang mapanood nyo muli yun para mas maintindihan nyo kung ano ba yung ego, ano ba yung love na sinasabi. At ito is tungkol naman sa forgiveness. You do not need an intermediary, but we can help you. Ibig sabihin ng intermediary, parang ito ako. Ngayon ito. Ako yung nagiging intermediary dito sa book. Diba? So, hindi na daw talaga kailangan ito. But we can help you. We are offering our services as teachers and instructors, but you can do it yourself. In fact, you must do it yourself. Nobody can do it for you. So, doon na nagtatapos itong forgiveness. Pero papaliwanag ko lang sa inyo. Meron kasing teachings back then, kaya ako ay naging ganito. Kasi wala naman talaga akong naging mentor Wala talaga. Wala namang tao na nandyan lagi sa tabi ko para ako ituruan at pagsabihan ako kung anong gagawin ko. Wala. Ang narinig ko lang talaga at tinatak ko sa kukote ko yung sinabi na hindi mo kailangan ng ikaw ay may mentor. Hindi mo kailangan na may taong lagi nagsasabi sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung mga libro ay pwede mo maging mentor. Paano mo siya magiging mentor? Patay na sila. So sabi niya, pwede mo silang maging mentor kahit patay na sila sa pamamagitan ng imagination at pagbabasa ng kanilang libro. So it's kind of weird back then sa akin. Sa naiintindihan ko na okay. Kaya mo siya magiging mentor kasi kakausapin mo yung book na binabasa mo. Pinapaliwanag mo kasi sa sarili mo. Parang, alam mo yung parang may binubulong siya sa'yo. Yun yung nangyayari. And every time I ask question, nagkaroon pa ako ng situation kasi bago ako maging manager sa isang company. Yung Japanese ko na manager, bago ako sumunod nun, sabi niya, bago ka magtanong sa mga kasamahan mo o mag-email man lang kung kanino tungkol sa hinahanap mong information, siguraduhin mo muna na na-exhaust mo na lahat, nahanap mo na lahat dyan sa paligid mo bago ka magtanong na talagang hindi mo nakita. Ganun. So kaya nagkaroon ako ng ugali na hindi ako matanong sa mga bagay-bagay na pagdating sa buhay. I always look for an answer. Nung mga time kasi na hindi ko pa na-engage tong Japanese na manager ko before. Nung nag-uumpisa pa lang ako, sabi ko, every time na may tanong ako, papakinggan ko lang ulit yung audio, nasasagot. Sabi ko, hindi, ito pala yung sagot. Matagal na pala nandito yung sagot. May tanong na naman ako sa buhay. Nasasagot ng book. May tanong na naman ako sa buhay. Napakinggan ko na naman sa audio na nakailang beses na akong pakinig, nakasampu na, parang book ko pa lang siya naintindihan. May mga ganung bagay. Kaya itong binibigay ko sa inyo ay isa sa mga patunay na talagang nangyari sa akin. Na, kaya nga sabi, di ba, you must do it yourself. Nobody can do it for you. Hindi kita mapipilit. Hindi kita mababago. Ikaw ang magbabago sa sarili mo. Ito ay pawang yung sabi ko nga, susi, di ba? Ito yung isang susi na gaganon ito. Binibigay ko sa iyo yung susi, sasalpak mo dito, gaganon mo, bubuksan mo. Pagkabukas, kailangan mong alamin kung anong meron dun sa loob. Hahanapin mo. And you have to take action. Ganun siya. So ito, kaya nga sabi ko, I'm just a human whisperer. I am a guide and I am a messenger. Even before, kung makikita niya sinta ko, diba? Human whisperer, guide, and messenger. Yan si Ruji Claserna. Wala akong may babago sa inyo. Hindi kita kayang baguhin. Ikaw ang kayang magbago sa sarili mo kung ikaw ay magde-decide. Kaya nga sabi, success is a decision
away. If you're going to decide right now, you have to take action on what you are deciding to. Kung hindi ka pa ready, then all you have to do is still keep looking. Kahit maghanap ka na maghanap, ganun at ganun pa rin. Ito nandito na rin naman ang sagot eh. Well, maaaring kailangan siguro pang mabigyan ka ng iba't ibang klaseng experiences pa bago mo tuloy maintindihan to. But it's okay. Kung saan ka align, go for it. Ayun. So, that's the story. Yun yung totoong nangyari. Ang may papaliwanag ko lang kasi sa inyo dito sa video na ito ay tungkol sa sinasabing internal proof na ako mismo nakakita na ibinabahagi ko sa inyo ngayon. Yung hiwaga. Ang hiwaga kasi hindi mo naman nakikita yan eh. Kaya kung ikaw ay masyadong attached sa sinasabing hanggat hindi ko nakikita at hindi ko naririnig personally, hindi ako maniniwala. So ito yung mga taong egotistical. Ang ego ang gumagana sa kanila. Kasi si ego ay merong mata, merong tenga, merong ilong, merong bibig, merong panlasa, may feeling. Nakakaramdam, true touch. Yan siya. Si heart kasi, si feeling, wala siya niyan eh. It's just love, everything. Wala siyang nakikitang pangit. Puro maganda lang. Puro just love. Kahit ano ka pa. Hindi ko nga ma-explain minsan eh. But something like total zero judgment. Walang judgment. Yan. Anyway. So yun guys. Ang next na magiging topic natin, dito na mag-uumpisa, part 1 na. Ito na yung sunod na topic natin, tungkol sa the early years, at sabi dito, how it all began. Dito nyo na malalaman kung ano ba ang totoong kwento, kung paano nag-umpisa si Jesus Christ. Kaya nakaka-excite to, how it all began. Nandiyan ang totoong storya nung tungkol sa mga kasi di ko alam kung aware kayo, di ba may mga kwento like si Joseph, papanaginipan niya yung gento gano'n, nasabi magkakaroon siya ng asawa na mabubuntis, kaya magiging Virgin Mary na parang isang himala talaga na nabuntis isang babae na na alam mo yun, na walang talik na nangyari, ganyan. Tapos may usapan pa na propesya na mayroong magkakaanak na ganito ganon, na yun nga si Jesucristo. Tapos ang mangyayari ay may 3 hari na dadalaw sa kanya. Is it true? Di ba nasa kanta yan? Magpapasko pa naman. So dito natin malalaman ang katotohanan, how it all began, kung paano siya nag-umpisa. Kasi sa New Testament nung nabasa ko, daming shortcut, talagang fairy tale siya, talagang sinadyang inedit. Hindi nila alam ang buong storya. Ang daming cut, ang daming jump. Ayan. So anyway, maraming salamat po muli sa pagnood nitong vlog ko. Tuloy po tayo. So habang wala pa po yung next vlog, habang di ko pa nagagawa, ay panoorin nyo munang muli ng ulit ito, or di kaya itong nakasuggest sa YouTube ko. Once again, my name is Suji Claserna. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung usapan?